nagdiriwang ang mga tao ng Pasko. Gayunman, ito ay mula sa pag-anong relihiyon, at mula sa kaarawan ng Diyos ang araw. Hindi ito ang kaarawan ni Jesus. Tinatakpan lang nila ito at tinatawag itong kaarawan ni Jesus, pero ano ang nilalaman nito? Makukumpirma natin na ang pagsamba sa Diyos ang araw, ay malalim na nakaugat dito. Alam na ito at kinikilala na ito ng ibang mga relihiyosong grupo. Nakatala ang lahat ng ito sa kasaysayan. Pumasok ang mga maling kapistahan sa loob ng simbahan, tinutulak palabas ang mga kapistahan ng buhay ng Diyos. Hindi ba isinasagawa ngayon ng buong mundo ang mga ito, na tila mga kautusan at tuntunin ng Diyos ang mga ito? Nilalarawan ng Biblia ang sitwasyong ito, gamit ang pahayag na ang Zion ay pinabayaan at nawasak. Pag-aralan natin ito sa pagbukas sa Daniel chapter 7 verse 24. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari, at may isa pang babaeng gong kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang 3 hari. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan. Dito, ang kataas-taasan ay tumutukoy sa Diyos. Sino ang nagsasalita laban sa Diyos? Ayon sa Biblia, ang dyablo ang nagsasalita laban sa Diyos. Si Satanas na dyablo ay magsasalita laban sa kataas-taasang Diyos, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At ano pa ang gagawin niya? Kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Sa SND na Biblia, nasusulat, sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Nakapropesiya na sisikapin ni Satanas na baguhin ang mga kapistahan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan ng buhay. Gaya ng propesiya sa Biblia, ang mga kautusan ng buhay ng Diyos, ang mga katotohanan ng bagong tipan, ay nagsimulang maglaho ng isa-isa. Sa 10 utos ng Diyos, ang ika-4 na utos na, alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ingatan itong banal, ay binago sa, alalahanin mo ang araw ng Panginoon upang ingatan itong banal. Malinaw itong ipinapakita sa aklat na nilathala nila. Sa ganitong paraan, binago ni Satanas ang mga kapistahan ng Diyos at ang lahat ng kautusan ng buhay. Nilarawan ng propetang Isaias ang sitwasyong ito. Isinulat niyang, ang Zion ay nasira. Sa chapter 51 verse 3, nasusulat, sapagkat aaliwin ng Panginoon ang Zion, kanyang aaliwin ang lahat niyang sirang dako. Ang katotohanan na nasira ang Zion ay nangangahulugan na ang mga kapistahan ng Diyos ay nawala at inalis. Ayon sa propesiya sa Daniel chapter 7, ano ang gagawin ng isang nagsasalita laban sa kataas-taasan sa mga panahon at kautusan? Nakapropesiya na babaguhin niya ang mga panahon at kautusan ng Diyos. Inihula ito ng Diyos sa pamamagitan ni propetang Daniel. Kung gayon, ang Zion ba ay mananatiling sira magpakailanman? O muling may tatayo ang Zion? May propesiya sa Biblia na tiyak na muling may tatayo ang Zion. Kaya propesiya ng Biblia at ng mga propeta na ang Zion ay mawawasak ng minsan. Malibang mawawasak ito, hindi ba walang kabuluhan ng ekspresyong muling itinayo? Kung gayon, sino ang magbabalik ng mga kapistahan ng Diyos na naalis at muling magtatayo ng Zion? Kung hindi muling maitatayo ang Zion, walang mapupuntahan ang bayan ng Diyos. Walang makakapag-asam kailanman sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, o sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil wala sa mga ito ang maibibigay kailanman ng walang Zion, dapat na hangarin ng buong sangkatauhan ang pagpapanumbalik ng Zion. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.